Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang umaga sa inyong lahat. It's 6 o'clock in the morning here in the Philippines. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga heroes natin dyan, ng mga OFWs and sa mga audience ko dito sa Pilipinas from Luzon, Visayas and Mindanao. Hello po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Okay, guys, another good news na naman tayo tungkol kay Presidente Bongbong Marcos. Okay? Ano ba itong good news na ito? No? Itong pabahay program ni Presidente Bongbong Marcos, ito yung ating good news ngayon. Okay? Within 3 months from now, masisilayan na natin itong pabahay program ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At marami ang matutuwa dito. Maraming mga Pilipino ang may bahay na dahil dito. Kay yung mga magbigay ka lang ng requirements, no? If you are suited at ikaw ay under the program sa government na ikaw ay karapat dapat bigyan ng pabahay, ay talagang yung pangarap mo na magkaroon ka ng sariling bahay ay matutupad na dahil sa tulong dito sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Okay? Ito ay ibinalita at nag-report ang DHSUD. Okay? Yung Department of Human Settlement and Urban Development. Kung matatandaan natin, meron na itinalagang secretary noon si PBBM dito sa sektor na ito, itong DHS and Urban Development, no? Talagang masasabi ko guys na natutupad yung mga pangako na sinabi ni Presidente Bongbong Marcos sa pabahay program niya, 'di ba? Sinabi niya 'yan sa panahon ng kampanya. At heto nga, 3 months from now, magbibigay ng pabahay itong ating Pangulo. Okay? May video akong ipapakita sa inyo tungkol dito. Baka akala nyo hindi ito totoo. Okay? So may ipapakita akong video sa inyo. Pero bago ang lahat guys, bago ko ipapakita yung video na yan, importante na i-like at i-share itong video na ito sa ating mga Facebook at YouTube para kakalat ito sa taong bayan, itong good news natin. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, itong Donmar TV sa Facebook at sa YouTube, please follow and please subscribe para lagi kayong updated sa mga balitang maganda tungkol sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Okay? So, sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Okay, tapos na ba? Thank you very much guys. Okay, so ito na nga, ipapakita ko itong video tungkol sa pabahay program, no? Mamimigay ng bahay na itong ating Pangulong Bongbong Marcos. Okay, let's play the video. Iginiit ng Department of Human Settlements and Urban Development na makikita ng umuusad ang pambansang pabahay program ng Marcos Administration sa susunod na 3 buwan. Narito ang balita ni Sheena Torno live. Sheena, anong update? Kyle, muli ngang tiniyak ng Department of Human Settlements and Urban Development ang pangako nito na wakasan ang matagal ng problema sa pabahay sa Kung matatandaan nyo guys, no, yung mga pangako ni PBBM during the campaign, unti-unti nang it turned into reality na already, di ba? Marami na akong binalita dito na noon maririnig lang natin sa panahon ng kampanya ni PBBM. Ngunit ito na yun. Oh? Naging realidad na lahat. bansa. Masisilayan na sa Ayan, susunod tingnan na nyo. 3 buwan ng mga benepisyaryong housing units na 3 months after, makikita nyo na yan. programa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ilalim ng pambansang pabahay. Ito ang tiniyak ni Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Rizalino Acuzar Yan ang secretary ng DHSUD. sa isang press conference. Anya, Alam niyo, no? Sila takot na takot rin sila kay PBBM dahil lagi silang minomonitor ni PBBM na pabilisin ang pabahay.
mamigay ng mga pabahay sa mga taong walang bahay na. Okay? Later, ipapakita nila yung saan yung mga lugar sa Pilipinas na possible. Hindi possible. Yung mga lugar na pwede niyong pagkuhanan ng bahay sa malapit na area. Ha? Okay. Ano yan? Ipakita nila yan at i-announce natin yan. Tuloy-tuloy ang DSUD para sa pag-usad ng mga housing unit. Sinabi pa ng kalihim matapos ang mga serye ng groundbreaking ceremony at Memorandum of Understanding signing sa iba't ibang local government units ay agad na sisimulan ang konstruksyon para sa ilang pabahay. Tinatarget ng Matatandaan rin natin, no? Ang kontra sa eleksyon ni PBBM itong si Manny Pacquiao, nangako rin ng lahat ng tao raw bigyan ng pabahay. O ayan, Manny Pacquiao, ito na yung si Presidente Bongbong Marcos, yung pangako mo, tinupad na niya. ahensya na sa susunod na 3 buwan ay may makikita ng itinatayong pabahay pa Ayan guys, oh. Yan ang mga tinatayo na bahay guys. Oh. Okay? Within 3 months matatapos na yan, pwede na yang ibigay. para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Para makita mo yung linaw ng lahat na ito. Listen. Siguro may makikita ka ng mga building ito in 3 months time. 3 na months. tatayo yung mga bakal ng mga building. Kasi monitor po kami ng presidente araw-araw dito sa mga development na nangyayari sa housing. Makakaasa ka, in 3 months time, makakita kang tatayo. And then a year time, meron ka ng lilipatan na bahay. Kabilang din dito 3 months to 1 year. Yan ang sabi niya. Okay? As soon as matatapos na yan, yung mga bahay na yan, yung mga mayroong yung naghihirap na walang bahay, pwede na kayong mag-apply dyan. Kung kwalipikado kayo sa requirements. ito ang pabahay sa Marikina City na plano pang personal na inspeksyonin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mababatid na nasa 7 lokal na pamahalaan na sa bansa ang tapos na sa groundbreaking ceremony katuwang ang DSUD tulad ng Quezon City, Bataan Province, partikular sa Mariveles, Orion, Orani at Balanga, Marikina City, Bacolod City, Rojas City, Iloilo City at Iligan City. Narinig niyo yan ha? Bacolod City, Iligan City, Iloilo City, marami yun, okay? Habang 15 lugar naman ang Ayan. LGUs with MOUs. Mandaluyong City, Caloocan City, Malabon City, Legazpi City, Tabaco City, Malinaw Albay, Tiwi Albay, Daraga Albay, Kamalig Albay, OAS Albay, Sorsogon City, Aroroy, Masbate, Victoria City, Tacloban City, Province of Iloilo. Ayan, klarong-klaro yan ha. Yung mga audience ko dito, pwede kayong tumingin dyan kung meron ba dyan sa malapit sa inyo. magdana ng Memorandum of Understanding kasama ang ahensya. Kabilang ang Mandaluyong City, Caloocan City, Malabon City, Legazpi City, Tabaco City, Malinaw Albay, Tiwi Albay, Daraga Albay, Kamalig Albay at Owas Albay. Gayon din ang Sorsogon City, Aroroy, Masbate, Victoria City, Tacloban City at Province of Iloilo. Take note of those, ha? Samantalang kinumpirma naman ni Secretary Acuzar ang naging pulong nito kagabi kasama si Pangulong Marcos. Kasama rin ang ilang mga opisyal Lagi yan, minomonitor ni PBBM itong pabahay na ito. Dahil mismo yung ating Pangulong Bongbong Marcos ay hungry na rin na maibigay itong bahay na to sa mga Pilipino. ng mga nangungunang mga bangko sa bansa at government financial institution. Tinalakay dito ang maaaring maitulong ng private banking sector para sa pagpopondo ng PBBM housing program. Sigurado po tutulong sila kasi ang messaging kahapon, si Presidente po ay seryoso dito sa pabahay. Wala naman po natin ibang pupuntahan kundi bangko eh. Simple lang po itong programa natin. Kailangan po natin si bangko. Kasi wala tayong pagkukunan ng pondo. Kundi Yung mga bangko rin, willing rin tumulong kay PBBM para sa financing dito. bangko. Ang pinakamaraming pera po ay bangko. At private, yung sinasabi ng capital market. Kasi simple lang ang programa.
Pag ikaw ay kumuha ng utang sa bangko, binayaran mo yung developer, binayaran ng contractor, binayaran yung supplier, binalik yung pera sa bangko. So, bangko lang nakikinabang, ikot lang ng ikot yung pera, pabalik uli sa bangko. Paano mauubos yung pera ng bangko? Kasi yung kinuha mo sa bangko, binabalik muli sa kanya. Ano ang naiiwan? Obligasyon. Correct. Kaya napaka-critical dito yung bangko. Yes. At sila po, kahit na hindi nagsasalita, sigurado po sila na kailangan lang magpahiram sa housing. Ngunit hindi naman pinangalanan ni Acuzar ang mga malalaking financial institutions na dumalo sa naturang pagpupulong. Pero pagtitiyak nito na seryoso I mean, itong mga bangko na ito willing rin magpahiram ng bayan natin dahil masarap din sa feeling na nakatutulong sila. Aside from that is may tiwala sila sa ating gobyerno dahil ang ating gobyerno ay nag-generate naman yan ng tax, no? Kapag magpapahiram ka ng gobyerno, hindi yan papalpak. Mababayaran yan ng ahensya ng gobyerno. Okay? So, itong mga bangko na ito, ay ito yung nag-finance ngayon sa pabahay program ni PBBM. Okay? Klaro-klaro yan. ang mga bangko sa pagsuporta sa adhikain ni Pangulong Marcos na matugunan ang housing backlog. Matatandang sa ilalim ng Pambansang Pabahay Program, tinatarget na makapagtayo ng 1 milyong housing. Kung ating matatandaan sa panahon ni Pinoy, Presidente Noy, may mga housing program na hindi natapos. At hindi pa maganda yung pagkagawa, kahoy lang, yung ganun. Parang talagang madaling masira. Ngunit dito sa panahon ni PBBM at panahon ni Pangulong former President Duterte, makikita mo talaga na it's well structured, no? May engineer talaga at talagang semento yung pagkagawa. Talagang matibay, hindi basta-basta, okay? Units kada taon o nasa kabung 6 na milyong housing units sa loob ng 6 na taong termino ng Pangulo. Ito ay ilalaan ng kasulukuyang administrasyon sa mga may hirap na Grabe. pamilya hanggang sa pagtatapos ng kanyang termino. Kyle, iba't ibang local government units pa sa buong bansa yung inaasahan natin na magkakaroon din ng groundbreaking. So, tayong mga audience dito sa Donmar TV, no? Kung mapapansin nyo sa inyong lugar, no? Try to hear, pakinggan nyo mga balita dyan kung meron na ba sa inyong mga lugar. Kung wala, hintay-hintay lang tayo. Kasi aabot ito lahat sa Pilipinas eh. Okay? So, hintay lang tayo. Be patient guys kasi tinatrabaho ito ni Presidente Bongbong Marcos. Ceremony at Memorandum of Understanding, katuwang yung Department of Human Settlements para nga dito sa pabahay program ng Marcos Administration. Para sa Pilipinas kung mahal. Ayan. So alam nyo, no? Talagang natutuwa ako sa balita na ito, na narinig ko ito dahil itong si Presidente Bongbong Marcos is not the typical politician na yung salita lang. Talagang yung kanyang mga pangako ay talagang ibinibigay. Yung mga pangako niya ay tinutupad niya talaga, no? Masasabi kong totoo ang kanyang puso na tumulong sa mga Pilipino, sa ating bayan dahil ngayon minomonitor nila itong DHSUD. No? Talagang seryoso siya dito sa pabahay program niya. So, as of now, gusto kong magpapasalamat dito kay Presidente Bongbong Marcos. Sir, Mr. President, talagang nakakilabot yung mga ginagawa mo. Kaya nagpapasalamat kami sa inyo na may malasakit ka sa mga Pilipino. Okay? Yun lang naman ang ating hangad na tayo, mga Pilipino, ay may bahay lahat. Diba? Ang ganda ng pakiramdam. Sir, maraming salamat. So kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react dito sa ginawa ni PBBM. Mag-comment kayo sa comment section, babasahin natin yan lahat ha, kung ano ang masasabi nyo dito. Okay, patuloy natin ipaglaban natin Presidente Bongbong Marcos
Vice President Inday Sara Duterte na mahalin natin ang Pilipinas always. And see you in my next video, guys. Have a great day and God bless to one and all.